kang mag-alala, Jazz. Andito lang kami. Everything's going to be okay, Jasmine. I don't think I can do this. Huwag na lang po natin ituloy. Jazz, kailangan mo to. We need to know what's really going on. Para mapagaling ka rin. Mom, Dad, I'm really scared. Anak, mabilis lang to, I promise. Huwag kang matakot. Andito lang kami ng daddy mo. Hindi ka namin iiwan. Nasa labas lang kami, anak. Okay? Hey, Jasmine. Don't worry, gagawin namin ang lahat para maging komportable ka. Pero bago tayo mag-start, kailangan ka muna namin isa-date para hindi mo masyadong maramdaman yung sakit. Masakit po ba yun? Hindi naman. Tutusok na po tayo, ha? May kukunin lang tayong specimen. Sir, kung may kailangan kayo or may iutos kayo sa akin, magsabi lang po kayo, sir, ha? Sir? Sanay akong sinusolve yung mga problemang dumarating sa kumpanya. Kaya kong i-handle kahit anong dumarating sa trabaho. Pero ito, wala akong control. Hindi ko alam kung paano i-handle to. Hello, Dad. May emergency sa opisina. Pinapapunta ako doon ni Dad. Ano? Aalis ka? Love, kailangan eh. Pero kailangan kita dito. Hindi mo pwedeng iba na lang mag-asikaso sa problemang yan. An investor is trying to pull out of the company. Hindi pwedeng wala ako doon, kundi mawawala sa akin yung kumpiyansa ng board. Iisipin nila binabaliwala ko yung problema. Paulo, may sakit ang anak mo. Maiintindihan naman siguro nila yun. Kapag hindi ako pumunta doon, everything will fall apart. Mawalan tayo ng pampagamot kay Jasmine. Yun ba yung gusto mo? Na mas lumala siya o mamatay? Dahil lang ayaw mo kong palisin dito. Si Paulo! Yes, I'm looking forward to it. Bro, salamat ha. Salamat sa tulong. Oo, sige. Salamat. Good news?
Yes, actually. Yung friend ko ng high school, yung nakakwento ko sa'yo, yung pediatric hematologist, si Ben, is willing to work with Jasmine's doctors. Akala ko naman na-hire ka na sa in-applyan mo. Eh kaya naman hindi ka makahanap-hanap ng trabaho dahil ibang bagay naman pala inaatupag mo, Edward. Ano namang masama na mag-worry ako kay Jasmine? Pamangking ko siya. Gusto ko makatulong sa pagaling niya. Okay lang naman na maging worried ka kay Jasmine eh. Na-concern ka. Pero sana naman, isipin mo muna yung pamilya natin. Talaga ba na kontento ka na sa ganito? Napabigat tayo sa bahay na to? Eh, ikaw naman may gusto mong tumira dito, di ba? Dahil gusto kong patunayan mo sa parents mo na you deserve a place here. Dahil gusto kong ipagmalaki ka rin nila. Pero paano naman mangyayari yun kung unemployed ka pa rin? Lalo lang nilang iisipin na wala ka nang ginawang tama. That's the exact reason why I wanted to help Jasmine. Para naman, maramdaman ko sa sarili ko na may silbi naman ako. Na hindi tayo basta panamunin lang sa bahay na to. Yan ang problema sa'yo eh. Yung pinararamdam mo sa akin kayong dalawa ni Dad. Pinararamdam niyo sa akin na wala akong kwenta. O dahil yun ang totoo! Tingin mo gusto ko yung pinapaalala sa'yo, ha? Tingin mo gusto ko na walang kwenta yung asawa ko? Kung gusto mong maging proud ako sa'yo, then find a good job! Para naman kahit papaano makahabol ka naman sa kuya mo! Hindi ka ba nahihiya? CEO ng kumpanya si Paolo. Habang ikaw, nire-reject ka ng lahat! Tama na! Sige! Sige, ituloy mo! Patunayan mo pa lalo na wala kang kwentang asawa! I'm sorry. I'm sorry, I didn't mean to. Edward, ako na nga lang yung hindi nag-give up sa'yo. Bakit mo ginagawa to sa akin? I know. Han. I'm sorry. I'm sorry, okay? Puro ka na lang sorry. Sorry ka ng sorry kapag napapahamak ka, ganyan ka naman eh. Pero Edward, hindi mababago nang kakasorry mo yung buhay natin. Hindi mababago ng tingin ng parents mo sa'yo kung hanggang dito na lang tayo. Total, wala naman ako maaasahan sa'yo. Ako na lang ulit ang gagawa ng paraan para hindi na tayo maging pabigat sa bahay na to. What do you mean? Thea! Thea! Thea, ano gagawin mo?